High school graduate ka lang, security guard ang experience mo, ngayon multi-millionaire ka na. Yes po. Hindi madali dumating sa posisyon na to. Sonia Senden, a former Lady Guard, who ventured into the business world in pursuit of success, is now the CEO of Sun & Solve, a thriving franchising company. Bakit yan ang napili mo na trabaho? May nag-offer po sa akin, mag-training ka sa security kasi marami pong Nagkaroon ba ng discrimination? Kasi usually mga guards, di ba lalaki? actually Being a security guard, ano yung pinakamahirap na dinanas mo sa buhay? dumating sa punto na bakit ko pa ba itutuloy ito? Pag-isa na lang po eh. Talaga sobrang hirap ng buhay niyo. Sobrang hirap. Kakasahod pa lang yung sahod nasa bayarin na. Dudulot umano ng sobrang stress dahil sa mahal na mga bilihin. ang ilang pang-issue tulad ng mababang sahod. Kahit ganun kahirap ang buhay niyo, nagkaroon ka ng pangarap sa buhay. Yes. Kung nangangarap ka, hindi ka gagalaw. Hindi matutupad kung anong pangarap mo. Ano ba ang kwento ng buhay ni Sonia? Hindi madali dumating sa posisyon na to. Kasi kung babalikan po natin, yung trabaho ko po ay ibang-iba po sa business na pinapasok ko ngayon. Ako po ay 8 years na nag-lady guard. Saan? Sa Safeguard na agency, nakapag-assign po ako sa mga mall at nakapag-assign din po ako sa warehouse po ng Abenson. Bakit yan ang napili mo na trabaho? Nung nag-a-apply kasi talaga ako ng trabaho sa Laguna para lang sa mga electronics kasi nag-test ako sa electronics. May nag-offer po sa akin na mag-training ka sa security kasi mas madali po talagang makapasok once na nakapag-training ka, nakapagpasa ka ng exam. Sabi ko, sige, try ko po. Pero hindi po naman naging madali yon kasi marami pong pinagdaanan, pinag-trainingan bago ka naman po makapasok sa security. Ang maganda din naman doon, boss, kahit papaano, nakapasok po ako at nakapunta rin po ako sa magandang agency. Okay naman po yung nagiging salary ko po noon. Pero syempre, alam naman po natin, sa pagiging empleyado, hindi naman po talaga mabibili natin yung dapat natin mabibili, hindi natin napupuntahan yung dapat natin mapupuntahan. At pinaka number 1, yung pag-support po natin sa pamilya po natin. Hindi ganun kalaki yung kinikita po sa Lady Guard. Magkano sinasahod mo nun? Nagre-range pa yun ng 500, 600, Per 12 day? hours po yun. Saan ang destino mo? Sa Abenson po, nag-warehouse sa May Santolan, dun po yung pinag-dutyhan ng matagal. 8 years din po ako sa pagiging security, pero sabi ko nga po sa inyo, hindi po ganun sapat yung kinikita. Kasi dadating sa punto na gusto mo tumulong sa pamilya mo, pero personally mo, hindi mo pa kaya kasi bitin yung kinikita mo. Nakatapos ka ba ng pag-aaral? Hindi po ako nakatapos sa pag-aaral. Ano educational attainment mo? High school graduate lang po talaga yung Saan natapos eskwelahan? ko. La Parisima Navua High School po, sa Bicol. Sa pagiging lady guard mo, Boss Sonia, nagkaroon ba ng discrimination? Kasi usually, mga gwardiya, di ba, lalaki yan? Ikaw, babae. Hindi naman dumating na question yung kakayahan ko bilang isang lady guard. Pero nga, boss, as security, karamihan ng mga security ay tumatanda na security pa rin. Sa mga kabaro ko, ito lang din po yung mai-advise ko po sa inyo. Hindi naman masama na maging security at magtagal po tayo sa pagiging security. Pero ang mai-advise ko po sa inyo, lawakan nyo rin po ang mindset ninyo. So, baguhin din po natin yung nasa utak natin na hanggang mag-security lang po tayo. Mangarap po tayo, pero kung mangangarap po tayo, galawan po natin yung pangarap po natin para sumunod kung ano yung pangarap po natin. Gaano kahirap ang buhay nyo noon? Dahil hindi ka nakapagtapos eh. Nung kabataan po namin, talagang nagtitinda nga kami noon ng kangkong, nung estudyante pa po ako. Kasi yung mga magulang ko, hindi naman po mayaman. Tatay ko is farmer, yung nanay ko ay housewife lang po. Kami, pag halimbawa walang pasok, Sabado at Linggo, kung ano po yung dapat itinda, itinitinda po namin. Mga pananim po ng tatay po namin. Ganun po kahirap. Kailangan po talaga din natin mangarap. Kasi hindi naman totoo na nagkakatotoo yung pangarap sa maraming tao. So, Tama. Kung nangangarap ka, hindi ka gagalaw. Hindi matutupad kung anong pangarap mo. Kung mangangarap ka, kailangan kumilos ka rin. Para syempre, mangyari yung pangarap mo. Itong pangarap na to na bilang isang negosyante, wala to sa isip ko na magiging isang negosyante po ako. yung mga taong nanonood ngayon, pwede nilang makuha yung pangarap nila. Yes po. Paano? Lakasan lang din po ng loob. At the same time, kailangan nyo rin po talagang sumugal. Para yumaman, kailangan magsugal? Sumugal po tayo dun sa pangarap natin na mag-try hanggat sa makamit po natin yung mga pangarap po natin.
being a security guard, ano yung pinakamahirap na dinanas mo sa buhay? Yung tipong kakasahod pa lang, boss. Yung sahod po, nasa bayarin na, sa upa, sa pagkain, pamasahe mo. Dumating nga po sa punto na nabitin ka na sa pera. Lahat ng drawer, talagang maghahanap po talaga kami ng barya, pang pamasahe lang po talaga. Bukod doon, ano ang pinakamahirap na dinanas mo sa buhay mo? Tipong hindi mo makakalimutan na parang imposible yung narating mo sa buhay ngayon dahil nadaanan mo yung ganong klaseng experience. First attack doon ng tatay ko, hindi ako nagkakamali, 75 years old eh. Nakita ko rin po yung hirap. Na-confine po siya, sumuka po siya ng dugo, na mild stroke po siya. Siyempre, kailangan ng pera. Pag wala po talagang pera, mahirap. So since ako, wala pa naman po talaga ako ng kakayahan na tumulong. Pero kahit pa paano, andun yung mga relatives, nagtulong-tulong para sa pagpapa-hospital ng tatay ko. So isa yun po sa nagpamulat sa akin na hindi mangyayari na magkasakit yung mga magulang ko na wala akong maiaambag. Lately lang po, nagkasakit po yung tatay ko. Na-confine yung tatay ko. Pero sa dami po namin ng magkakapatid, 18 po kami magkakapatid. Pero ni isa po sa kanila, hindi ko po hiningian kung ano man po yung dapat nila itulong. Kasi kusa mismo ako, kaya ko na pong suportahan yun. Mga magulang ko. Lahat po yun natutulungan ko. Dahil may pera ka na? Dahil may pera na ako. Sabi nga nila, walang silbi ang pera, pero huwag tayong magpaka-ipokrita. Napaka-importante na may pera po talaga tayo. Kasi lahat na pangangailangan po natin, lahat na kailangan po natin matulungan, ay natutulungan po natin. Isang tao ang nagkasakit, dalawang klaseng experience. Nung una, na mild stroke siya, wala kang pera. Wala akong pera. Nagkasakit siya ulit ngayon, dahil 89 years old na may pera ka. Ano yung malaking difference nun? Sobrang laki ng difference. Kasi nung wala akong pera, nanay ko, kailangan nyo lumapit sa iba't ibang mga kamag-anak namin para may pang-suporta lang. May pambayad sa mga dapat bayarin sa mga bills. Magkano inabot ang bill ng tatay mo noon? Siguro mga nasa 30 to 50. Yung ginastos mo ngayon sa ospital, magkano? Mga 50. Okay, so nung nakaraan na 30 to 40,000 versus sa 50,000 ngayon na mabilis mong bunutin, gaano kalaki ang diferensya kapag may pera ka? Ang maganda po kasi maluwag eh. Wala kang ibang iintindihin. Hindi ka mag-iisip saan ako mangungutang sa pambayad, saan ako kukuha. Dahil naka-prepared ka kung sana ako na mismo ang nagbibigay talaga ng suporta. Nabanggit mo rin kanina na dati kahit hingan mo ng tulong yung mga kamag-anak mo, wala rin maibigay. Kasi gipit din po Gipit talaga. din sila. Talagang sobrang hirap ng buhay nyo noon. Sobrang hirap. Kasi dumating nga sa punto, nag-uulam kami ng yung buko, tapos nilalagyan lang ng asin pag galing namin sa school. Ganon kahirap. Pero syempre, nangarap ako na hindi na mangyayari. Kahit ganun kahirap ang buhay nyo, nagkaroon ka ng pangarap sa buhay. Yes po. Bakit ginagawa mo to? Isa po talaga sana, yung mga magulang ko. Bakit? Mahigpit yung tatay ko kasi dito sa second family, ako lang po kasi nag-iisa na babae. Pero may purpose pala kung bakit sobrang higpit niya sa akin. Nakita ko kung gano'n niya ako kamahal. So ganun din yung gusto kong isukli sa kanila na hanggat andito ako, kailangan nila ako, andun ako susuporta. Isa pa sa naging pangarap ko sa buhay, bago ako ikakasal, kailangan ko makapagpatayo ako ng sariling bahay para sa kanila. Natupad ba to lahat? Yes po, natupad yun, boss. May bahay na yung mga magulang mo? Yes, boss. Dun sa Bicol. Dahil lang din, syempre, sa pagpupursige ko talaga. Wala pa ako ganun ka sariling business that time. Pero dahil nga sa pursigido ako matulungan at maiyahon po talaga sila sa kahirapan, talagang ginalawan ko po talaga yung pangarap ko. Syempre ako, may pamilya na rin po ako, may asawa na. Ang inaano naman na po namin, kahit pa paano yung seguridad po namin. Dahil din po sa business po namin, nagpapatayo po ako ng bahay. Grabe, no? Dati kang lady guard. Actually, na-overwhelm po. So ako kahit pa paano nagpapasalamat ako sa taas kasi magte 3 years yung company po namin. Pero nakita ko yung pinagpaguran po talaga namin. Pero before naman po nangyari na maging successful po talaga itong Son and Sol, ang dami ko pong struggle. Ano yung mga struggle mo? Dapat po, 2023, bankrupt na po ang Son and Sol. Ha? Naghiwalay pa po kami ng business partner po namin. Andun po yung pinanghihinaan na ako, bakit ko pa ba itutuloy ito? Mag-isa na lang ko eh. Dahil ako po ang nakapangalan dito sa Son and Sol. Ako po talaga yung nakapront. So ako po talaga yung dapat mag-survive nito. Dumating sa punto na, except po dito sa pa-franchise, may restaurant din po kami sa iMall. So dumating sa punto na hindi na po ako tumututok sa marketing. Dahil nangihina nga po ako, gusto kong maging busy. Pumunta na lang po ako dun sa restaurant po namin. Kahit may tendera po ako, nagtitinda rin po ako. Malibang lang po talaga ako. Dumating sa punto na yung kapatid
ko, magtitinda na lang ba tayo? Para akong nahimasmasan, at the same time, may isa rin po akong mentor na lagi din sa akin gumagabay. Nung natawagan ako nung isang mentor ko, sabi ko, paano na ata itong company? Lulubog na. Sino yung mentor na yun? Ryan Chavez. Isa lang sinabi niya, paano ka ba nagsimula? Ibalik mo lang kung ano yung dati mong ginagawa. At the same time, Sonia, hindi lang ikaw yung umaasa dyan sa company. Maraming tao ang umaasa dyan. So parang kung pag nawala tong company, ako, kaya ko pang makapag-produce ng sarili kong pagkakakitaan. Ang inisip ko, paano yung mga umaasa sa company at paano yung umaasa sa akin? Kailangan ko palang buhayin to. Kung umalis yung business partner ko, kaya kong patunayan sa kanya na kahit umalis siya sa akin, kaya kong palakasin at palakihin ang Son and Sol. Sa palagay mo ba, nakatulong yung experience mo as a lady guard nung nagninegosyo ka na pagdating sa behavior mo and attitude mo? Yes, boss. Kasi kailangan very strict ka talaga eh. Nakafocus ka rin sa trabaho mo, seryoso ka, at andun yung determinasyon mo na bantay sarado ka talaga eh. At yung loyalty mo dun sa trabaho mo. Dito naman sa business, kailangan kong pangalagaan, kailangan kong palakihin kung ano ang meron ako. Ayokong dumating sa punto na mawala kung anong meron ako ngayon. And nagamit mo siya sa pagninegosyo? Nagamit ko siya sa pagiging negosyante, yung tipong handa ka sa lahat. Yun ang importante, no? Yun ang pinaka-importante. Ano yung mga steps na ginawa mo para unti-unti kang makabangon? Before na makabangon, okay lang ikwento ko kung paano nagsimula si Son and Sol. Sige. Actually, hindi naman po ganun kalaki talaga yung pera po. Magkano yung puhunan niyo? 30 to 50,000 lang po yung puhunan. Ha? Kasi yung pinampuhunan niya po namin at pinandagdag din po namin ay yung mga alahas din po namin. Pinagsangla po talaga namin yung mga alahas din po namin. So I think nakalikom naman po kami ng mga nasa 50,000. Pandemic time po nun, boss. Kasi 2021 po na-establish po ang Son and Sol. Yung iba po nagsasarado. Pero that time nung pinasok po namin si Son and Sol ay talagang bumulusok. Sabi nga nung friend namin, di ba kayo natatakot? Baka hindi nyo na makuha yung alahas nyo. Sagot ko po sa kanya, mas matatakot ako kung hindi ko susubukan. Kasi kung hindi ko susubukan, hindi ko malalaman kung magiging successful yung business na papasok ko. Napaka-importante po talaga na subukan po muna natin bago po natin i-reject yung mga opportunity na nasa isip po natin. And then, what happened? Nag-ads lang po kami, boss. Yung ads lang po namin noon, siguro kumapital muna kami noon ng 1,000 to 2,000. Dahil may ads po kami, bulusok din po yung mga inquiry. Nasimulan namin to, wala po kami opisina. Nasa bahay lang po. Pero dahil pandemic noon, isa sa diskarte po namin, yung mga gusto boss pumunta sa opisina, ang sinasabi po namin, bawal po tayo mag face-to-face sa opisina. Pero ang totoo po, nung nagsisimula po kami, wala po talaga kami opisina. Through online lang po, through phone lang po namin, kino-close din po. Buti may naniniwala sa inyo. Sobra po, boss. At nagpapasalamat kami sa mga franchisee na niwala po talaga sa kakayahan din po ng Son and Sol. Hindi ba illegal yan? Nung time na yun, boss, hindi na namin inisip eh. Andun po talaga yung risk. Natakot ka rin. Natakot, syempre. Pero may business permit kayo, no? Meron na. DTI pa lang. Pero ngayon, ayos na lahat ng dokumento. Ayos na po. Naka-SEC na kayo. Naka-SEC, Saan ang naka-IPO office na ninyo? rin po tayo sa Antipolo po. Harap lang po ng Inares Capital. May business permit na rin kayo? Yes po. Naka-IPO na rin po ito at naka-SEC na rin po tayo. Naka-FDA approved na rin po tayo. Ang galing ninyo. Okay lang ba bilang sa nag-uumpisang negosyante yung gawin yung ginawa ninyo na sa bahay lang mag-start, magkuha lang ng DTI dahil hindi ka naman na-aprobahan ng business permit? Sugal kung sugal. Palakasan lang din po ng loob. Kumbaga talagang para-paraan ng tagumpay, no? If there's a will, there's a way. Bakit malakas ang loob mo nun? In spite of the fact na wala kang experience, wala kang alam, wala ka pa ring pera. Nung naaral po kasi namin, yung pinapa-franchise po namin, ang lakas ng tiwala po namin, nasasabog yung negosyo na sisimulan po namin. Bakit kayo nagkaroon ng lakas ng loob? Saang parte ng negosyo ang nakita ninyo na magkiklik to, papatok to? After naman kasi, boss, na nag-security ako, sa sobrang sipag ko, after ng off ng duty ko, pumupunta po kasi ako sa isang franchising company. Nag-training po talaga ako. Freelance lang yun, boss. Naging freelancer ka sa isang Yes. franchise
franchising company. So yun pala yung gagawin ninyo mga boss. Kuha kayo ng experience. Idea. And then? Napupunta po kasi ako sa iba't ibang lugar. Nagka-caravan din po kasi that time. Nung nawala na yon yung company na pinapasukan ko, boss. Bakit nawala? Mishandle din po nila. Hindi ko na rin naman pinamasukan yun. Nawala na rin po ako nung that time, nung trabaho. Naisip ko, nag-usap kami nung business partner namin na magtayo ng sariling brand or franchise. Pero dati, boss, ang iniisip po namin ay distribution lang. So sabi ko, paano kung magpa-franchise na lang tayo? Aralin na lang natin, i-costing na lang natin yung mga produkto na dapat natin i-franchise. Talagang pinagpuyatan po talaga namin, inaral. Nanonood po ako sa YouTube bago ko po gagawin. Kaya nakapag-start po talaga kami nung ganong sistema na ma-i-offer na pa-franchise. Pero yung sabi mo mga boss na, hindi ba delikado yun? Napaka-delikado po yun. Kasi pa-franchise yan eh. Ano ba yung mga malalaking franchising? Ang lalaki ng opisina, may mga sariling komisari. Pero kami nagsimula, wala yun. Pero dahil po sa ganda ng resulta rin po ng ating product or ng pinapa-franchise po namin, yung pizza, kami po ang gumagawa po niyan. Yung chickpea, kami po ang gumagawa niyan. Lahat po, yung milk tea, ginagawa rin po namin. Kumbaga, kumpiyansa ka sa product mo. Yes po. Actually, yung pinapagawa kong bahay, yung baba po nun ay magiging komisary na po. Andun pa rin yung makikinabang pa rin ang kumpanya kasi sa kumpanya ko galing yung bahay. Meron na. So ngayon, may komisary na Yes po. Meron na po tayong komisary. Ang galing nyo, no? Ganun pala mag-start ng business, mga boss. Kahit wala ka masyadong resources, sa ngayon, maging resourceful ka. At yung pagiging resourceful mo, lagyan mo ng lakas ng loob. Yes, boss. Galing mo, Sonia. High school graduate ka lang, tapos security guard ang experience mo, tapos ngayon, multi-millionaire ka na. Yes, boss. Mga magkano ng pera mo, Sonia? Actually, boss, sa totoo lang, isa po talaga sa nagpa-boom po talaga sa negosyo po namin is yung Ami Yummy Chickpea Inasal. Nag-gross po kami ng 3 to 5M monthly po. Separate pa po yung iba pa natin na mga brand. Ibig sabihin, masarap talaga yung produkto. Yes, boss, masarap. Ilan na nga yung franchise nyo ng Yummy Chickpea? 50 to 60 branches po. Nationwide po siya, boss. Bakit ang bilis? Ano ba yung diskarte mo? Kung bakit ang dami mo na agad na franchise? Oo, bakit nga ba? Usually kasi yung ibang mga pa-franchise, sila yung pinupuntahan. Kami iba. Kami ang pumupunta. Luzon, Visayas at Mindanao. Umiikot ka buong Pilipinas? Umiikot po ang team. Nagka-caravan po kami. Humahanap po kami ng event area. Doon kami nag-orient. At ang maganda po sa company po namin ay nagpapa-free food tasting po kami. Oh. Sa lahat po na uma-attend sa caravan po namin. So dahil nakakapag-attend po sila sa caravan po na ginaganap po ng Son and Sol, natitikman din po nila yung mga produkto po namin. Wala na po silang iba i-consider. And regards sa legalities, andyan na. Meron na tayong komisary, produkto, on the spot, boss, natitikman po nila. On the spot, nakakapag-avail at nagbabayad po talaga sila. Full payment man yan or down payment. Ina-avail po talaga nila. Isipin mo, security guard ka lang, no? Ang galing ninyo. Kung kakausapin mo yung Sonia dati, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Congratulations. Kasi pinagtibay ka rin, syempre, ng kahirapan. Minold ka talaga na magsumikap. Sabi nga nila, pinanganak ka mahirap. Pag namatay ka mahirap, hindi kasalanan. Kung kanino, kasalanan po natin. Kung pinanganak po tayong mahirap, huwag po natin hayaan na mamatay tayong mahirap. Magsumikap po talaga tayo. Ano man yung mga opportunity na meron, itry po natin, i-grab po natin. Kasi uulitin ko, kung hindi po natin susubukan, hindi po natin malalaman kung magiging successful po tayo. Ang galing mo. Thank you, Sonia. And of course, opportunity sa ating mga viewers. Magpapasalamat po muna kami sa mga existing namin na mga franchisee, city distributor at provincial depot. Maraming salamat po sa inyo at naniwala at nagtiwala po kayo sa kakayahan po na ibibigay no suporta po sa inyo. Sa lahat po naman ng mga naghahanap po na magiging negosyo, andito po ang Son and Sol na magiging katuwang nyo po sa papasukin nyo pong business. Pwede po kayong mag-visit po sa office po natin sa Antipolo para syempre mas mapaliwanag po namin at matikman nyo rin po yung mga produkto po na ino-offer po namin. At yung mga malalayo po, standby lang po kayo, update lang
lang po kayo dun sa page po namin na Yummy Chick Boy Inasal main page. Mag-a-announce po kami kung saan po pupunta ang aming team. So once na pumunta po sa inyong lugar, huwag niyo pong sayangin ang opportunity na hindi po kayo makapag-attend ng business food cart caravan po namin. Kasi hindi naman po namin sasayangin ang oras nyo. Ipapaliwanag po namin kung paano nyo po sisimulan ang franchise na ino-offer po ng Son and Soul. At ang pinaka-importante po dito, matitikman nyo po ang produkto na ino-offer po ng Son and Soul Sunrise Marketing Franchising Company. Meron pong ino-offer po ang ating Son and Soul na mga iba't ibang packages. So, nag-start po siya ng 50,000. Sulit na po yan. Kasi may included na po yan na mga equipment, uniform. Meron na rin po siyang initial po na mga product. At ang malupit po sa ino-offer po ng Son and Soul ay lahat man ng mga packages na mapili nyo ay free shipping po yan nationwide. Bukod dyan, meron po kaming bagong concept. Ito po ay yung ating Yummy Chick Boy Inasal. Pwede na po kayong magsimula sa halagang 150,000. So, meron na po siya initial na equipment, meron na po siya crew uniform, free DTI, at meron po siyang initial na panimula nyo po na product na pwede nyo pong itinda. At meron din po kaming takoyaki. Kung kayo pa ay interested for the takoyaki, 50,000. So, with food cart na rin po siya, with equipment, with initial product. Kumbaga, ready to operate na rin po siya. May mga basic equipment na rin po kayong included na makukuha po dyan. Kung kayo naman po ay interested para dun sa shawarma po natin, meron na rin po yan included na mga equipment. May pita press na rin po yan. Mag-ooperate na lang po kayo. Location nyo na lang po ang hahanapin nyo. Kayo po kasi ang magpo-provide ng location na paglalagyan nyo ng business na pinanchise nyo po sa amin. Cellphone number. So, pwede nyo rin po kaming kontakin sa Viber, WhatsApp, 0945-864-4026. Alright, maraming salamat sa iyo, Boss Sonia, and God bless sa inyo lahat.